Sa likod ng mga pader ng Malacanang at ng mga mansyon sa Ilocos Norte, may mga lihim na binabalot ng katahimikan. Mga lihim na hindi agad nakikita ng nakararami, ngunit bumabalot sa ating pambansang imahinasyon at higit sa lahat sa ating katotohanan. Nabanggit, ipinayag at pinanindigan, maleta, pera, utos at takot. Mga salitang simpleng pakinggan, ngunit puno ng atensyon, intriga at misteryo. Isang dokumentong inilabas kamakailan lamang ni Atty. Libby Baligod ang nagbunsod ng matinding alngas-ngas. Ayon dito, may pulong na ginanap sa isang bahay sa Bel-Air kung saan nabanggit ang pangalan ng ilang mga prominenteng tao sa gobyerno, kabilang ang mga militar at politiko. Ang isyu umano'y ang pagbabayad sa mga investigators ng International Criminal Court o ICC at ang pagkakasangkot ng ilang matataas na opisyal sa malitang pera na umano'y idinudulog sa Malacanang at iba pang lokasyon. Sa gitna ng aligasyon, ang katahimikan at pag-iingat ng ilan ay nakakaalarma. Ang mga tanong ay dumadami. Sino ang may kinalaman? Sino ang nag-utos? At sino ang nagpatupad? Sa bawat sagot, may lumilitaw na bagong misteryo. Mayroon bang malita na dumating sa bahay ni Pangulong Marcos? Mayroon bang katibayan? Ang mga sagot ay unting lumilitaw sa mga testamento ng mga sundalo at opisyalis na umarap sa media na tila mga saksi sa isang kwento ng kapangyarihan at takot. Si Roseban, isa sa mga nasangkot, ay nagpaliwanag. Sa prosesong ito, may group chat, may listahan, may schedule. Linggo-linggo, delivery ng maleta hindi isa o dalawa, kundi higit sa 20 kada pagkakataon. At ayon sa kanya, itanong na lang daw kay Atty. Baligod ang lahat ng ito at sa mismong taong kanyang pinapatungkulan na walang iba kundi si Mike Defensor na nauna nang tinuturo na siyang may pakana ng lahat ng mga ito. Isang eksena para bang galing sa pelikula, ngunit totoong-totoo. Samantala, sa kabila ng mga aligasyon, may mga opinyon at paliwanag mula sa mga kinakukulan. Ang palasyo, sa pamamagitan ng press release, ay pinabulaanan ang maraming hakaka. Ang mga nasasangkot mula sa mga senador hanggang sa executive officials ay tinuturing ang isyu bilang non-issue sa ngayon at marami ang nagreserba ng komento hanggang sa magkaroon ng substantial facts. Ayon kay Atty. Claire Castro, mukhang nagtuturoan na ang kampo ng mga Marines sa pamamagitan ni Atty. Baligod at Mike Defensor dahil sa walang koordinasyon ng mga ito na panindigan ang kanilang mga paratang tungkol sa isyu ng mali-malitang mga pera. Ngunit sa puso ng mga Pilipino, ang tanong ay nanatiling malinaw. Totoo ba ito o kasinungalingan? At sa likod ng kontrobersiya, lumalabas ang mas malalim na kwento, ang paghahalo ng politika, pundo at pamamahala. Ang Vice President sa isang panayam ay nagsabi na kalat ang governance ng kasalukuyang administrasyon. May kakulangan sa koordinasyon at maraming departamento ang tila walang direksyon. Ngunit, kaagad naman binigyan ng palasyo ng paliwanag. Ang pagtutulungan ng national at local government units ay mahalaga para maihatid ang serbisyo. Ang pundo ay hindi pork barrel. Ito ay instrumento upang maabot ang mga mamamayan. Ngunit sa likod ng paliwanag, naroon ang mga multo na nakaraan, ghost students, ghost voucher, ghost food packs, ghost laptops. Ang mga multo ng katiwalian at kapabayaan ay patuloy na humamon sa integridad ng pamahalaan at sa bawat lihim na lumalabas sa harap ng media na darama ang tensyon. Sino ang mananagot? Sino ang magbibigay linaw?